So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, okay, balik po tayo kay Atty. Claire. Sige. Si Atty. Claire, mga kababayan, di ba, hinahalungkat po yung nakaraan ngayon ng mga DDS. Alam niyo, nakakatawa to eh. Ang tanong dito, bakit ba takot na takot itong mga DDS kay Atty. Claire? Ngayon, alam yung ginawa nila ngayon? Tinawag po nilang palingkera si Atty. Claire. Oh. Tingnan nyo ang una ko nakita dito si Panelo. Utang na, kung si Atty. Claire nga po ay palingkera, 'di ba sabi ni Panelo, si Panelo naman po butike. Tuko nga ito eh. Kahit mali tinatama eh, 'di ba? So sabi niya dito, oh. Oh. Palengkera naman yang binabanggit mo, Yusek Castro. Kilos palengke. Diba? Anyway, itong binabanggit ni Presidente, sinabi niya, given the circumference, considering yung mga kalakaran na nakita ng taong bayan, hindi malayo ito ay patungo sa diktatorya. Diba? Talagang malupit eh, no? So kaya na, ang tawag nila ngayon kay Atty. Claire Castro, palingkera. Oh, palingkerong butike, ayun, mas maganda nga yan, di ba? Hindi kasi hindi talaga nila matanggap eh. Na kung dati po kasi, yung PCO po natin walang kwenta. Pagdating po sa fake news. Oh, kung dati po kasi kapag nagkakalat po ng fake news si Duterte at ng intriga, ang PCO po tahimik. Ngayon po sila nakakuha po sila ngayon ng katapat nila. Kaya ngayon, kung mapapansin po natin, no, na lahat po ng mga DDS ngayon, kasama pa si Libayan, ngayon po, binabatikos ngayon pati si Atty. Claire. Alam niyo kung anong malupit na ginawa nila? Naghalungkat po ng mga lumang video. At ngayon, ito ngayon na pangbala nila kay Atty. Claire. Ito, panoorin nyo to. Tinan nyo to. Pipit nga nito eh. Mukhang tanga to eh. O, tinan nyo. Atty. Claire ata to, 2012 pa ata tong video po na to. Oh. Totoo nga yan, no? Dapat dati pa sana na ano to, ano, si Atty. Claire. Dapat dati pa sana siyang na-appoint bilang USEC, no? Sa 2015. Oh, 2015 pala, sorry. 2015 pala. MPD media kayo. Kakampi niya ba yung media? Hindi lang ay ang taga-ABS-CBN po ako. Pasensya na tulong lang ako. Taga-DCRJ po. Oo, DCRJ na natin. Alam mo ba, malamang napanood nyo na to eh. Alam niyo yung point ko dito mga kababayan. Di ba? Kung ano man yung ginawa ni Atty. Claire po dyan, is, ito lang po yung pagiging, di ba, what they call this, yung pagiging, pagmamahal nila po sa kanyang trabaho bilang abogada. Di ba? Talagang sumiklab lang po talaga yung damdamin niya dito. Pero by the way, mga kababayan, ang point natin dito, mga streetwise, ang point natin dito, kung makatawag kayo ng palingkera, akala nyo naman, napakalinis ng mga ng grupo ninyo. Basta kayo, si Libayan, bobo naman yan. Bobo naman talaga yun eh. Libayan, bobo po yun. Kung huwag po kayong nagpapaniwala doon, bobo po yun. So ngayon mga babayan, no, kung palengkera po si Atty. Claire, anong tawag nyo dito? Ang tawag nyo dito? Di ba si Mocha Uson mga kababayan? Di ba si Mocha Uson? Di ba naging ASIC po ng TCO yan? TCOO pa nun eh. Di ba? So kung si Atty. Claire nga po, tinawag niyang palengkera kasi nga po, pinaglaban niya po yung karapatan ng kanyang kliyente. Kamusta naman po si ASIC Mocha Uson na nagpapahawak ng suso? Ha? Sino mas malupit doon? Sino mas kabastos-bastos doon? Kasi kung ungkatan lang po talaga ng ano, kung ungkatan lang po talaga ng nakaraan, ang dami mo maungkat kay Mocha. Oh. Ayan ang problema sa mga DDS, mga kababayan. Masyado kayong selective masyado. Oh. Subukan Uson, ay si Atty. Claire, vlogger lang yan. Ba't si Mocha Uson? Bakit si Trixie? Vlogger din yan ah.
Kaya kinuha ni Digong, nagpapahawak. Sana all. Di ba? Kung makapalengkera kayo, akala ninyo, nalinis-linis ninyo. Mas bastos pa nga ito. Tandaan nyo mga kababayan ha. Ito ha. Mag-isip-isip po tayo. Oh. Totoo yun. Totoo yun ha. Yung hawak susunod. Totoo yun. DJ yan, di ba? Si DJ Mo ba yan? Si Mo Twister ba yan? Si Mo Twister to, di ba? Kung di ko nakakamali ah. So mga kababayan kasi, ang point natin dito, mag-isip-isip po tayo. Oh, mag-isip-isip po tayo. Pag si Sara Duterte po, di ba? Pag si Sara Duterte po maging presidente, si Mokha Uson babalik bilang ASEC. Oh, babalik po si Panelo. Babalik po si Harry Roque bilang spokesperson. Puta, di ba? Di ba ang pangit, di ba? Babalik ang Pogo. Oh, babalik din po na tayo po magiging tuta ng China. Papayag ba kayo na mangyari ulit 'yun? Mga DDS papayag kasi mga tanga yung mga 'yan. Di ba? Yung mga DDS papayag po 'yan. Basta importante lang sa kanila, alam nyo kasi no, alam nyo kasi yung style po ng mga DDS ngayon, wala na po silang pakialam sa tama at mali. Basta ang importante lang sa kanila, mapatunayan lang po nila na tama yung pagsuporta nila kay Digong. Mali man o hindi yung mga sinasabi nila, ang importante sa kanila na masabi na, kita ninyo, tama kami, si Digong ang totoong leader ng bansa. Ganun yun eh. Ganun yung nakita ko sa mga DDS eh. Kahit magkalat sila ng fake news, kahit magkalat sila ng mga katarantaduan, kahit magmukha na sila mga bobot tanga, ang importante sa kanila, na mapatunayan nila na tama sila sa pagsuporta kay Digong. Sabihin sila ni General Torre, nagyaya ng maligo talaga. And bukod dyan mga kababayan, no, kung talagang usapan lang po talaga na pagiging palengkera, wala na pong masihigit pa dito. Ayan, no, wala pong masihigit pa dyan. Ito po ang pinakapalengkerang ginawa ng isang public servant. Ayan. Nanapak ng sheriff. Ang sheriff mga kababayan, abogada ka pa naman, tanga ka talaga Sara, no? Abogada ka pa naman. 'Di ba? Sinapak mo yung sheriff na ginagawa lang yung trabaho niya bilang parte ng judiciary. 'Di ba? Ito palengkera din 'to ha. Ito ang totoong palengkera. Oh. Actually, marami pa yan. Ito. So, ngayon mga kababayan, ito yung gusto ko sabihin dito. Sabi ni Atty. Claire dito, mga kaka-streetwise, no? Kung kinakailangan, government to file charges against fake news spreaders. Ay, nako, kung ano. So, okay. Ang point ito sabi ni Atty. Claire, eh. Di ba? Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro is open to filing charges against bloggers spreading false information to undermine the government. Di ba? So, an interview in Billionaire News Channel, Agenda, Primetime News, host Furina Sanchez, Rojas As Castro, kayo po ba maghahabla kung sakali pong malaman na isa palang troll farm or fake news talaga ang pinagmumulan ng isang balita? Castro replied, naari po tayong magdemanda kung ito po ay talagang nakakasira sa imahe ng gobyerno o sa imahe ng Pangulo o kahit sino mang imahe ng leaders ng bansa. Ngayon, mga kababayan, no, kung kukunin po natin yung logic ni Christian Esguerra, di ba? Kasi para kay Christian Esguerra, mga kababayan, yun ang kalat po na maganda yung martial law, fake news eh. Wala yan. Naalala ko lang bigla. Di ba? Tingnan nyo ha. Sabi ni Christian Esguerra, mga kababayan, yun yung mga nagkakalat daw po na vlogger, na ang martial law daw po ay maganda, fake news daw po yun. So, ibig sabihin, madidemanda pala yung mga vlogger na nagsabing fake news po yung maganda yung martial law. Ayun po yung pinaka-tricky dito mga kababayan. Paano nyo masasabi na fake news po ang isang balita? At paano itong hindi masasagasaan yung freedom of expression? Ayun po isa po natin tanong dito. So ngayon mga ka-streetwise, no, hindi po pwedeng, hindi kasi gusto ko lang i-connect kay Christian Esguerra eh. Di ba yung sinasabi ni Christian Esguerra na fake news daw po yun, depende po yan sa perspektibo ng tao.
Kung naniniwala po yung tao na ang martial law ay maganda at naranasan niya mismo yon, ano karapatan mo para idemanda yan? Eh, naranasan niya po yun. Pero ibang level po kasi, di ba? Nasa ibang level po kasi ginagawa po ng mga DDS. Di ba? Yung ginagawa po ng mga DDS, mga babayan, yung pagkakalat po ng pulburon video, yung pagkakalat nga po ng ano pa ba? Pulburon video, pagkakalat nga po ng sex video daw po ni Lisa Marcos, ayun po ang totoong fake news. Diba? So, kaya malabo po talaga sila sabi dito ni Christian Esguerra, diba, na martial law fake news. So, ngayon, continue natin na sabi pa dito. Kapag po napatunayan namin na ito ay gawa-gawa lamang, hindi po kami mapapasubali na magsampa ng kaso, she added. Alam niyo kasi paano mo masabing fake news ang isang vlogger kapag may kumukumpas na sa kanila. 'Di ba? Base yun sa kapag may kumukumpas na po sa mga vlogger at nakakalat po sila ng balita kahit mali na, fake news na po yun. Parang mga DDS. 'Di ba? Oh. DIC at DOTR secretary dapat ng palitan. O hindi ICT nga, no? Parang hindi ko rin maramdaman, no? Di ba? Oh. So, paano man Christian Esguerra? Putya, naniwala si Christian Esguerra kay Sangkay. Oy, Sangkay, oh. Actually, kayo pa nakikita yung pangalan ni Sangkay dyan, ha? Ay, grabe, mag-alas 12 na po tayo. Maraming salamat, no? So, thank you mga kababayan, no? So, kayo nga po, ano po nga po masabi nyo nga po dito, so, sinasabi ngayon ng mga DDS na, na si Atty. Claire Castro daw po ay palengkera. So, sa tingin nyo ba, sino ba yung palengkera dito? Si Sara ba o si Atty. Claire? Si Mocha Uson ba o si Atty. Claire? Di ba? So yun, so comment lang po sa baba, binabasa ko itong lahat yan. At syempre, yan din po sa Team Replay, palike po, subscribe, kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. So, last topic na po tayo.